At eto na nga ang mga kaganapan ng bisperas ng binyag ng bunso namin. Nagkabit na nga sila ng tent, pagkatapos nagpunta na kami ng asawa ko dito sa bibilhan namin ng panghanda namin. Bali, nag-down nga lang muna ang asawa ko dahil meron pa rin talaga kaming pupuntahan at kailangan pa talagang puntahan. Pagkatapos nga namin mag-down doon sa panghanda namin, umuwi naman kami dito sa amin dahil bibili nga din kami ng iba pang panghanda dito. Iniwan ko na nga ang aking batang maliit dahil ang hirap kapag kasama pa siya tapos napakainit pa. Madami namang magbabantay sa kanya dahil nasa bahay nga din ng aking inay, tapos mga kapatid ko pa, pati na din ang hipag ko, ay tinitingnan-tingnan nga din ang batang maliit. Tapos eto nga, pag sinoswerte ka nga naman, pauwi na kami na flatan pa kami ng gulong. Kaya buti na lang talaga hindi ko kasama ang batang maliit dahil kung kasama na ako, mahihirapan talaga. Tapos eto nga, pag uwi namin, nag-asikaso na nga sila ng mga panghanda namin. Bali, pinagtulong-tulungan na nga nila ang pagdedressing dito sa manok. Buti na nga lang kapag may ganitong mga handaan, meron talaga mga lumalapit at talagang manunulungan. Tapos ang tagaluto naman, tiyuhin ko, tapos meron nga ding mga tumutulong, kagaya na lang ng mga pinsan ko, tapos kapitbahay. Kaya sobra talaga ako nagpapasalamat sa mga kamag-anak ko, lalong-lalo na sa aking ina at pati na din sa mga kapitbahay namin na tumulong talaga sa paghahanda. Hindi pa nga din kami nakakapamili ng mga pangrekado, kaya ito't nagpunta nga muna kami ng asawa ko sa bayan, eto nga't ginabi na kami. Madami talaga kaming kailangan bilhin, pero ang dala naming sasakyan ay motor na single lang at hindi nga yung tricycle dahil traffic nga daw, sabi ng asawa ko. Baka bago kami makarating sa palengke, magsarado na yung iba pang tindahan. Dahil ginabi na nga din kami, sarado na talaga ang mga grocery. Kaya dito na kami sa mismong palengke namili at buti na lang may mga stock nga sila na kailangan namin. Tapos tingnan nyo naman kung gaano kadami itong pinamili namin. Buti na lang nakaya namin yung bit-bit na single na motor lang ang dala namin. Pagka uwi naman namin dito sa bahay, eto nga't nakapag-umpisa na sila, nakapagluto na nga din sila ng dinugaan. Kaya nakapaghapunan din kami pagdating namin dahil gutom na din talaga kami. Syempre, hindi talaga ako magsasawang magpasalamat sa mga pinsan ko, sa aking inay, sa mga kapitbahay namin na nanulungan at lalong-lalo na dito sa tiyuhin ko na nagluto talaga ng mga pang-ulam. Tiyuhin ko na wala pang maayos na tulog, pati na din mga pinsan ko at ang aking ina na pagod din talaga. At syempre kapag ganitong may handaan, hindi mawawala ang inuman. Kaya ito, pumunta nga muna kami dito sa Dali para nga bumili ng pang-inom nila. Ito nga mga pamangkin ko ay kasakasama namin. Ako, napakagulo talaga nila kaya wala talagang tigil ang bibig ko dyan. Imagine ganito kadami yung anak mo tapos ang kukulit pa tapos sunod-sunod pa. Naku, ewan ko na lang talaga. Habang may mga nagtatartar pa itong tiyuhin ko, inuumpisahan na niyang timplahan ang mga lulutuin niya. Yung kapatid ko naman, magagayak naman sila ng kurtina dito para naman maayos-ayos dito. Tapos itong asawa ko, naglagay na nga ng pako na paglalagyan ng tali. Sinakyan pa nga niya tong pinsan ko dahil hindi niya nga maabot yung paglalagyan niya ng pako. Nakapagluto na nga sila ng isang putahe. Ako naman gumawa ng kaunting mahablangka para naman may konting minatamis dahil leche flan nga lang ang minatamis namin. Tapos, in-order ko nga lang din yon dahil hindi na talaga kaya gumawa. O siya, paano mga mabispiras pa lang naman to ng binyag, kaya hanggang dito na lang muna.